So last Sunday po ay pinaksa po natin yung kahalagahan ng spiritual things at yung ano ba talaga yung spiritual maturity. At nalinang natin yung doon lang sa word na spiritual is ginagamit at nauunawaan natin na yung spirit ay salita ng Diyos, salita ng katotohanan. Kung bakit po sinabi na the spirit of truth. Okay. Ang sabi nga po nung ating pinaksa, Galatians 6, sabi ng verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dadapat na naghahasik ng sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Tapos po ang patuloy niyang encouragement doon sa verse 9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagot. Ibig po sabihin, ito po ang context po kasi ng Galatia, Book of Galatians ay parang grace versus law, di ba? Old Covenant versus New Covenant. Ministry of the Spirit versus the flesh. Sabi ko nga po nung nakaraan, yung laman ay tumutukoy po yun sa Old Covenant law system, nung law of Moises. Kasi yung benefits ng lumang tipan ay nakapokus sa laman. Yung walang curse, di ba? Pag sila yung nag-disobey, darating yung sumpa, yung puot, yung magkakasakit sila, maghihirap sila, maaalipin sila ng ibang bansa, puro sa physical. Kung ating lilinangin, ang sabi ng Hebrew yung lumang tipan, yung lahat ng mga ipinagawa kay Moises ay shadow, anino lamang ng mga bagay na darating. So meaning, pag ating lubusang inunawa, yun pong Old Covenant system, kaya tinawag po yun na sa laman, ay dahil nakapokus po yun sa benefits ng physical. Yung physical blessing nila sa lupang pangako, which is yung lupang bansang Israel. So, yun ay binubukalan ng pulot at ng gatas, puro po yan physical benefits. Kaya po, contrast sa New Covenant. Kasi nga po, ang New Covenant ay spiritual, unseen, hindi nakikita. Dahil tinutukoy nito ay yung mga makalangit, eternal na mga bagay na siyang pinaka-ultimatum at final na blessing. Kaya ang katotohanan nito, yung sinasabi ng Ephesians 1:3, blessed be the God at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagpala sa atin ng ng lahat ng pagpapalang espiritual sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. O di ba? Contrast po talaga siya. Kaya napag-aralan natin para wag tayong ma-deceive or ma-confuse yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 3 na yung born again ay may dalawang pinagtalunan, di ba? Ang isa ay ipinanganak sa laman at ang isa ay ipinanganak sa spirito, di ba? So dito na confuse si Nicodemus, ang pagkakaintindi niya ay physical. Kinakailangan bang bumalik uli sa bahay bata ng kanyang ina at siya ay muling isilang? Sabi ni Jesus, ang ipinanganak sa laman, so iba yung sa laman, iba yung ipinanganak sa espiritu. Ang pinagdidiinan ni Jesus doon, yung except a man be born again, he cannot see and he cannot enter the kingdom of God. So kung ang pagkaintindi lamang ay sa laman, which is nagre-represent yan sa Old Covenant, at hindi sa Espiritu, sa New Covenant, ang magiging cause ng kapanganakang espiritual ay yung gospel. Yung ginawa ni Kristo sa krus. Ito yung magkokos ng kapanganakang muli. Ito yung gospel. Wala nang ibang paraan. Sinabi ng 1 Corinthians 4:15, sabi ni Paul, I have begotten thee through the gospel. And then sinabi doon sa Ephesians 1:13, in whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation. So ito yung word of truth, ang ebanghelyo ng kaligtasan, which is spiritual. In whom after that you believe, pagkatapos paniwalaan, you were sealed sa kakatatakan ng Holy Spirit. Sabi ko nga, ang proof para makita na genuine or totoo yung isang produkto ay yung selyo. Dapat hindi fake. Sa mga mananampalataya, kaya sabi ko, meron danger, no? Yung nag-confess ka lang kay Jesus, tinanggap mo lang siya. Pero malabo sa iyo yung gospel, hindi maliwanag yung doctrine ni Christ. Yun yung sound
doctrine. Pag sinabi pong sound doctrine, matibay, maliwanag sa iyong puso't isipan, yung pinaniwalaan mo na ang iniligtas sa atin yung ating espiritu. Kasi ang namatay ay yung espiritu ng tao from Adam, nung kinain nila yung ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy na pagkakilala ng mabuti at masama, which represents the law, yung law kasi knowledge of good and evil, ay sabi doon ng Panginoon, sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. So, hindi naman namatay sila sa physical. At ang naging turo noon ay, ang tao daw ay walang physical death kung hindi nagkasala si Eva at si Adam, which is napakalaking error dahil meron ng kamatayan noon Yung mga binhi ay ng mga halaman, kailangang matay para muling magbunga. Makikita natin na yun ay spiritual. At ang nag-define ng spiritual death, Ephesians 4:18. Having the understanding darkened, kasi yung understanding, yung nasa isipan, kaunawaan, nagdilim, being alienated from the life of God, hiwalay sa buhay ng Diyos. Ano yung life dyan? Eternal life po yun. Through the ignorance that is in them. Dahil sa kanilang inignore nila yung salita ng Diyos, si Jesus, ano nangyari? Yung kanilang daw mga puso ay nagdilim because of the blindness of their heart. So, napakahalaga po yung pinaka-maunawaan na natin, matanggap na natin, ang pinaka-factor ng espiritu ng isang tao ay yung kanyang isipan. Kasi ang isipan ang nag-a-analyze ng katotohanan at mali. So, ang salita ng Diyos, dapat sa isipan ng isang tao, merong authority na yun yung pinagtitiwalaan mo. Yan yung binibigyan mo ng otoridad sa iyong buhay na yan ay totoo. Di ba? So, alis ka doon sa religious mindset. Although, hindi tayo humahatol. Ang Diyos ang nakakaalam. Pero, pag nag-base ka talaga sa faith, sabi ng Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang talagang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. And as time goes on, dahil ito'y spiritual, sabi ng 2 Corinthians 4:18, sabi doon ay nakatuon ang aming paningin. While we look not on the things which are seen, hindi nakatuon ang aming paningin sa mga bagay na nakikita. But at the things which are not seen, kung hindi sa mga bagay na hindi nakikita. So, spiritual po yan. For the things which are seen are temporal. Ito yung mabigat kasi na yung mga bagay na nahahawakan natin, yung mga bagay na nakikita natin, yung ating kinalalagyan ngayon na physical, ito raw ay temporal. But the things which are not seen are eternal, walang hanggan. So meaning talagang pinagtutuunan ng isipan natin sa pananampalataya ay yung mga bagay na hindi nakikita at ito yung may risk, no? Kaya yung faith, even although sinasabi nating biyaya yan ng Diyos, wala tayong ginawa. Pero the problem is yung paglago natin sa pagtitiwala sa hindi mo nakikita, no? Lalo na yung pangako ng Diyos na hindi nakikita. Alam nyo, nagbasa ako ng Genesis uli, nabasa ko yung kay Abraham nung natutunan nila yung pananampalataya. Nag-failed sila dahil ang pangako ng Diyos sa kanila gagawin silang malaking bansa at bibigyan ng anak. Kaya lang, ginamit nila yung kanilang carnal knowledge. Sabi ni Sarah, yun ang failure nila Siguro, magkakaanak ka, sipingan mo si Agar. Yung ating alipin, ibibigay ko sa iyo. Sige, baka yun ang paraan ng Diyos. So, ginamit nila yung kanilang carnal knowledge or observation. Pero, ang sabi ng Diyos, hindi yan. Manggagaling sa iyo. So, hirap paniwalaan. Diba? Kaya yun yung risk Maniniwala ka sa parang imposible. Dahil baog si Sarah pagkatapos ang pangako nung tiniyak ng Diyos, 99 years old na si Abraham. And then, next year, 100 years old na siya. Sabi niya, kung kailan pa expired na ako, saka ako magkakaanak. That's faith. Yung faith talaga, although hindi madali yung naniniwala ako sa Diyos. Maniniwala ka, makukonbinsi ka, mahihimo ka kontra sa observation sa physical. So, dapat matutunan natin ito. Huwag mong gagamitin yung carnal knowledge. Pag sinabing carnal knowledge, salaman. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke 17, ang kaharian ng Diyos ay hindi nakikita na oobserbahan. Naririto o naririyan. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. So, unti-unti itong pinaunawa ng Panginoon sa kanila. Pero hirap sila. Last time pinag-aralan natin. Nung una, maraming mga sumusunod kay Jesus. Lalo na mayroong mga himala. Lalo na nung kumain sila. Sipin mo, daming sumusunod. Naniniwala sa... Gusto na nga nilang gawin siyang hari. Naniniwala na nga sila na siya'y sugo ng Diyos. Pero dahil ang kanilang iniisip na benepisyo ay physical, hindi sila magugutom,
Ano sabi ni Jesus? Tumakas si Jesus, pagkatapos nung sumunod uli sila, sabi ni Jesus, sunod lang naman kayo sa akin hindi dahil sa buhay na walang hanggan, kung hindi dahil sa mga kayo'y nakakain. Sabi niya, sana gumawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis at nasisira, kung hindi dahil sa buhay na walang hanggan. And then, pinarangka niya, John 6:63, it is the spirit that quickeneth. Ang espiritu yung nagbibigay ng buhay. The flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, yung mga salita na sinasalita ko sa inyo, hindi dito, kung hindi ay pawang espiritu at pawang buhay. That's why, maintindihan mo, yun ang eternal life. Ngayon, pag naliwanagan tayo dito, madali nang masosolve, naunawaan mo na yung biyaya ng mabuting balita is, kaya tinawag yang the word of truth. The gospel of your salvation, kasi ang iniligtas sa tao ay yung kanyang espiritu at hindi dito. Kasi ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 50, tingnan natin. Now this I say, brethren, the flesh and blood, physical, cannot inherit, hindi pwedeng magmana the kingdom of God, ng kaharian ng Diyos. Neither that corruption inherit corruption. Ito raw ay may kabulukan. Di ba sabi ng Galatians, kung kayo'y maghahasik sa laman, aani kayo sa laman. Pero ito'y may kasiraan. Corruption. Okay. So, malinaw yan na hindi physical ang talagang pinaka-ultimatum na blessing, which is spiritual blessing. Kaya sabi ko, alam niyo yung faith natin, kung pag-aaralan ninyo, although sinasabi natin na not by your good works, lest anyone should boast, na parang ang dali ng grace. Hindi na tayo pinahirapan dahil siya nang gumawa, manampalataya ka na lang. The problem is, ano pananampalatayanan mo doon sa biyaya ng Panginoon is spiritual blessing. At ang problema nga sa tao, ang kalaban ng espiritu, sabi ng Galatians 5:16 and 17, for the lust of the spirit is against the lust of the flesh, and the lust of the flesh is against the lust of the spirit. They are contrary one to the other. Ba? Magkalaban ang dalawang ito. So that you cannot do the things that you would. Habang ikaw ay nasa laman, imposibleng maging kung sinless life ang pag-uusapan, wala makakaabot noon. Diba? Kaya dito, dinil ni Jesus yung sin in the flesh. Ito yung noun, yung kasalanang nananahan sa laman. That's why yung sinasabi ng Romans 7:17 and 18, nung dumating yung kautusan, sabi niya, nalaman ko kung ano ang mabuti, na dapat kong gawin, at nalaman ko rin kung ano yung masama na dapat huwag kong gawin. Kaya lang, ano sabi niya? Na dapat nung nalaman ko ang mabuti, yun ang aking gawin, hindi ko magawa. At yung masama na ayaw kong gawin, siya kong nagagawa. Sabi niya, for I know that in me, sapagat alam ko, sabi niya, that is in my flesh. Tinan ninyo, nilinaw dyan. Dwelleth no good thing. For to will, yung pagnanasa, meron ako, sa isipan ko, gusto kong gawin, but how to perform that which is good, I find not. Pero yung mabuti na dapat kong gawin, hindi ko nagagawa. And then sabi nung 19, for the good that I would, I do not. But the evil, sipin ninyo yan. Yung evil na ayaw niyang gawin, yun ang kanyang nagagawa. And then sabi ng verse 20, conclusion niya, now, if I do not do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Kaya yan po yung dinil ni Jesus sa krus, Romans 8:3. Kahit na ulit-ulitin ko to, para lalong luminaw. For what the law, yung knowledge of good and evil, could not do. Yung hindi magawa ng kautusan. Bakit? It was weak through the flesh. Kasi doon sa flesh, merong sin. Anong ginawa ng Diyos? Anong solusyon? God sending His own Son. Yun yung mabuting balita. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak in the likeness of sinful flesh. Yung katawan ni Jesus na walang kasalanan, di ba sabi ng 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin, siya na walang kasalanan, became sin. Dito sa krus, si Jesus, naging sinful flesh. Yung kanyang flesh, naging sinful flesh. Naging makasalanang salarin. Kinuha niya yung lahat, nirepresent niya yung lahat ng katawan, ng laman ng tao na pinananahanan ng makasalanang laman. Na umalipin, ang sabi ng Romans 7:12-14, sold under sin na ang tao ay naging alipin ng kasalanan. Wala kang magawa. Gusto mong gumawa ng mabuti, hindi mo magawa. That's why sinabi niya na alipin. So, yun ang nirepresent ni Jesus. Kinuha niya kay anong kalalagayan ng tao, mayaman, may hirap, anuman level. Kinuha niya. Siya naging makasalanang laman. Maintindihan natin kung bakit, sabi niya, condemned, hinatulan. Condemned sin
in the flesh. Di ba? God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin. Para dito, na napunta sa kanyang laman, and for sin in the likeness, and for sin, condemned. Sin in the flesh. Kaya nagkawasak-wasak yung kanyang laman. Wasak-wasak yun, sugat-sugat. Wala ka ng gandang makikita, sabi ng Isaiah. Wala ka ng kagandahang makikita sa kanya. Dahil yung kapangitan ng taong nakasalanan napunta sa kanya. Alam nyo, yung kung papaano itinaas ni Moises yung ipinagawa sa kanya na copper ba o brass na ahas, yung parang sign nung nung sa medical, na yung mga Hudyo, mga Hebreo, habang naglalakbay sa ilang, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, di ba, pinagkakagat ng ahas, at nangamamatay sila, at dumalangin sabi ng mga tao, dalangin mo kami, mamamatay kami, dahil doon sa kamandag ng ahas. Ang sabi ng Diyos, sige, gumawa ka ng bronze or brass na ahas, at itaas mo ang lahat ng tumingin na natuka ng kamandag, hindi mamamatay doon sa ilang. Ang sabi ng Matthew, kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, gayon din ang anak ng tao. Alam nyo, nag-aral ako sa Bible school, hindi ko naintindihan yun eh. Pero nung naintindihan ko yung liwanag ng gospel, kung saan ang naintindihan ko, senior ko nga kay Brother Ray, sabi niya, oo, yun talaga yun. Na si Jesus, kinuha niya yung evil na nasa flesh. Yung evil kasi, ang nagre-represent yan sa ahas. Serpent, di ba? Serpent. So meaning, doon sa krus, yung kanyang laman naging ahas. Yung kamandag na nagbibigay ng kamatayan in the spirit, sa spiritual, ay kinuha ni Jesus. Kaya parang tila naging snake siya rito dahil kinuha niya yung evil, yung sin in the flesh na nasa lahat ng tao, na umalipin sa tao. Na ang bawat tumingin, ibig sabihin noon, relate doon sa nangyari doon sa panahon ni Moises, na sabi ng Diyos, tumingin lamang doon sa ahas. Yung pala, prophetical. Na darating ang time na si Jesus, kukuhanin niya yung evil, yung sin in the flesh. Di ba sabi, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. So yung kamandag na nagbibigay ng kamatayan, nung sinabi ni Paul na, dati nung wala ang kautusan, ako'y nabubuhay. Pero nung dumating ang kautusan, ako'y namatay. Ano namatay sa kanya? Parang si Eva at si Adan. Yung espiritu. Di ba? Yung espiritu. So dito, kinuha ni Jesus yung kamandag ng kasalanan na nasa lahat ng tao, sa kanyang laman, ni-represent niya, in the likeness of sinful flesh, condemned sin in the flesh, na kung ang tao na lahat ay mayroong pagkaalipin ng kasalanan na naging bunga ng kamatayan ng kanilang espiritu, na habang sila'y nabubuhay sa pisikal, ang bawat tumingin kay Jesus, yung kagaya sa ilang, ibig sabihin, ang bawat sumampalataya na kinuha nung kanyang laman at hinatulan yung kanyang laman, yung lahat ng kasalanan ng tao, pag sila'y tumingin, ibig sabihin, itong lahat na to, meron silang sinful flesh. Meron silang sin in the flesh. Ngayon, kung sila'y tumingin na kinuha ni Jesus yung evil na nasa flesh ng tao, which is nag-represent na parang serpent, ahas, hindi na sila mamamatay. Yung kanilang espiritu, mabubuhay at hindi na mamamatay. Amen? Diba? Yun yung katotohanan nun. Kaya nga lamang, yung lahat ng benepisyo niyan is spiritual. Diba? Ang risk ay danger. Ano yung danger? Against kasi yung yung flesh. Ang danger, pagtatawanan ka ng tao. Ang danger is parang ang weird mo. Diba? Kasi ang tao sanay na to see is to believe. Kaya yung ang application ng biyaya ng Diyos ay sa physical, malaking error. Diba? Old covenant system, yes, flesh. Pero new covenant is spiritual. Kaya may risk. Nalala ko yung kanta na, for such a chance to win your heart. Gagawin daw niya lahat na parang mga imposible. Sabi ko, ito, parang ang yabang nung gumawa ng author nito. Di ba? Say you want the moon, watch me learn to fly. Ay, yabang, di ba? Pero parang ang isang umiibig. Pag ang isang umiibig, sabi niya, sige, sabihin mo kung anong gusto mong gawin. Gagawin ko para sa'yo. Siguro pagka gawin mo ba talaga? Alam niyo, sabi ko, dito sa pananampalataya, ang risk. Ano yung risk? Ang weird nung faith. Hindi mo nakikita pero paniniwalaan mo. At ang iyong pinanghahawakan, sabi ng Diyos, dahil sinalita ito ng Diyos, paniniwalaan ko ito. Ano pa ang risk? Pagtatawanan ka ng ibang tao. Anong nangyari kay Jesus?
nawalan ng maraming dating mga naniniwala sa kanya. Nung pinarangka na niya, iniwan na siya. Yan ang risk. Handa ka ba na yung risk na yan mangyari sa'yo? Lalayuan ka ng iba. Kasi hindi yun ang parang magiging against the flow ka. Kaya lang, sabi ko nga, sa pananampalataya, ang tatayuan mo, salita ng Diyos. And even miski yung sarili mo, kalaban mo. Yung laman mo, kalaban mo. Diba, sina Abraham, noong una, yung laman nila ang kumukontra. Mangyayari ba? Nagtawa pa nga si Sarah, di ba? Parang ganyan ang faith. Although may comfort, pero ang risk, maniniwala ka, totoo kahit hindi mo nakikita. Di ba? Nung natuto na si Abraham ng pananampalataya, sinubok siya ng Diyos. Ano ang subok ng Diyos? Ihandog mo si Isaac. Si Isaac. Binigyan ng anak, ang sabi, ang pangako ay magiging isang pagmumula ng malaking bansa. Pagkatapos, ipapapatay, ihahandog. Di ba? Niluluko yata ako nito. Sa isang taong matalino sa pisikal, ayaw ko na. Lukuhan to di ba? Pero, dahil natuto na siyang manampalataya, at nakilala na niya ang Diyos, na kahit parang ang hirap paniwalaan, basta sinabi niya, paniniwalaan ko. Ang mahirap lamang maniwala, yung laman, yung observation sa laman, yung karunungang pisikal. Yun ang mahirap maniwala. Alam niyo ang kagandahan nito, pag natutunan mo ang lengguwahe ng Bible at binibigyan mo siya ng authority, ito yung testing sa atin. Kung talagang mahal mo ang Diyos. Di ba sabi niya, if a man loves me, he will keep my words. Tapos sabi doon sa ating pinag-aralan, John chapter 10, my sheep hear my voice. Nakikilala ko sila. Nakikilala ko yung aking, bakit? My sheep, yung totoong tupa, dinirinig niya yung aking tinig. Hindi lamang yung sinasabi niya. Kaya sabi ng Matthew 7, di ba, para sa mga Hudyo, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Yun lang gumaganap ng kalooban ng aking Ama, sabi ni Jesus. Alam niyo, sa atin man buhay sa ngayon, although we are not physical Jews or Hebrews, still, yung blessing nito ay dapat natin ma-appreciate at mapagyaman sa buhay natin na diyan ka magiging masaya. Ito na yung magiging kaligayahan mo. Yung kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Kung hindi ang kaharian ng Diyos ay yung righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. At ang magandang blessing sa atin, nasa atin na yung Holy Spirit. Amen? Yun ang pinakamataas na blessing na magkakaroon ng tao. Although dadanas tayo ng mga problema, dadanas tayo ng iba't ibang mga challenges sa buhay sa lupang ito, may panahon, may pera ka, may panahon, wala kang pera, may panahon na malungkot, may panahon na masaya, diba? Iba-ibang sitwasyon. Pero still, habang tumatagal, yung joy of salvation, treasure mo na yon, kayamanan mo na yon, mayaman ka, blessed ka. At hindi mo na ipagpapalit yan. Although naiinggit minsan sila man sa iba, mayroon lahat siya. Pero pansamantala lang yon, mananatili, mayaman ka. Kung naintindihan natin itong tinatawag na spiritual blessing. That's why pinag-aralan natin yung merong danger, yung meron kang zeal, wala ka namang knowledge. Tingnan nga natin yung Hosea chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no priest to me, seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children, for thy children. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw huwag maging saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Akin namang kalilimutan ng iyong mga anak. Sa New Covenant, meron ding sinabi ang Panginoon na kung ikahihiya mo siya, lalo na yung kanyang mga salita, ikakahiya rin niya. Una sa mga Hudyo. Tingnan natin yung Luke 9:26. For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of Man be ashamed when he shall come in his own glory and of the holy angels. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ikahihiya siya ng anak ng tao. Pagparito niya nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Marami pong verse yan Meron din sa Matthew 10:32 and 33. Meron sa Mark 8:36. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin, ay kahihiya ko rin. Sabi niya, ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ikahihiya rin naman siya ng anak. Okay, anong contrast niyan? Yung Romans 10:11. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisampalataya ay
hindi mapapahiya. O, di ba? Kaya magpipili ka eh. Ano pipiliin mo? Yung possible mapahiya ka sa tao o sa Diyos ka mapahiya? Di ba? Parang ganun yung pagpipilian natin. Kaya ang faith may risk. Di ba? May testing. At ang matinding testing is yung maniwala ka sa Kanya kahit hindi nakikita ng mga tao at katawa-tawa sa tao. Hindi madaling maintindihan ng tao. Kaya parang gusto mo maging close sa Diyos o close ka sa tao. Wala namang masama na tayo ay nakikisama sa tao. Pero ang kahinaan ng tao, uunahin niya yung huwag siyang mapahiya sa tao. Uunahin niya minsan yung obligasyon niya sa tao kaysa sa Diyos. Ito yung minsan nang unawaan natin na test, pagsubok sa ating pananampalataya. Okay. So, ang nagbibigay ng knowledge, ang salita ng Diyos. Karunungan. Basahin natin yung sinabi ni Paul sa kanyang mga kapwa Hudyo, Romans 10:2. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya sabi niyan, for I heard them record that they have a zeal of God. Sapagkat sila pinatutuhanan ko na meron silang pagmamalasakit. Maganda ng pakinggan no? Pag kung meron kang pagmamalasakit sa Diyos, sa kanyang gawain, parang okay na. No, sabi nila, meron silang pagmamalasakit sa Diyos but not according to knowledge. Hindi ayon sa pagkakilala. Ang nagpapakilala sa Diyos, yung kanyang salita. Nagpapakilala sa kanyang katwiran. Kung ano talaga yung katwiran ng Diyos, yung salita ng mabuting balita. Na ang kabanalan ay hindi sa outward man sapagkat walang may kaya, kung hindi doon sa ating espiritu. Kaya maintindihan natin na yung operation ng circumcision, hindi na physical. Hindi kayo magaling. Para madali natin maintindihan yung mahirap tanggapin. Yung bautismo sa tubig, yung mga signs, yung language, which is during the first century believers, kasama pa sa programa ng bansang Israel. Pero pagdating sa mabuting balita, ito'y puro spiritual na. Diba? Sabi diyan, they have a seal of God, but not according to knowledge. So sabi dyan, many people can be a religious, very passionate, and very active outwardly, yet still lack sound doctrine at saka yung right division. Sinabi ni Pablo tungkol sa mga Israelita, meron silang sigasig, malasakit, nagpupursige sila, very religious sila, pero hindi nila nauunawaan kung paano talaga sila ginawang matuwid. Yung daw isang tao, paano naging matuwid? Ang turo ng reliyon, magpakabait ka, wala namang masama. Pero hindi ka magiging matuwid sa sariling gawa. In their time, ang context, doon sa gawa ng kautusan, sa law of Moises. Okay? Sa mabuting gawa, sariling effort. Ang kanilang iniisip sa pagsunod sa kautusan. Parang kung i-relate natin, pwede kang maging sobrang active sa church, pero kung mali yung pagkakaunawa mo sa ebanghelyo, nagiging legalistic pa rin ang resulta. Tama po ba? Legalistic pa rin. Okay? Yung sinatawag na walang kaalaman dahil bara-bara ba yung paniniwala? Pero ang sabi at iniuutos ng salita ng Diyos, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, rightly dividing the word of truth. Sabi dyan, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang dapat or walang kahihiyan na dapat. Kung hindi, nagtatanggol ka ng salita ng katotohanan. So ito yung dapat mangyari. Sinong tatayo rito? Sinong tatayo? Tatayuan kasi talaga salita ng Diyos. Yung sound doctrine. Yun daw salitang rightly dividing the word of truth. Sa Greek word ay orthotomeo. Gupitin ng tama. Gupitin ng tuwid. Putulin ng tama. Parang pagputol, halimbawa, yung kahoy, putulin mo ng ilang metro o isang metro ba, dapat tama ang pagpuputol. Hindi yung basta putol ka lang ng putol. Dapat tama yung pagpuputol. Sa salita naman ng Diyos, yung binabasa mo, tama yung pag-apply mo. Kung kukuhanin mo ba yon at i-apply mo sa atin, o alam mong yun ay para sa kanila. Yun po yung rightly dividing the word of truth. Hindi lamang basahin o parang dinadama mo ang salita ng Diyos. Dapat aralin mo kung sino ang kausap, di ba? Sino yung speaker, sino ang kausap, anong panahon, anong programa noon, old covenant system pa ba yon? Para hindi mo ihalo yung mga utos na iyon ay para sa exclusive lang sa bansang Israel o yun ba'y para sa katawan ni Kristo? Yun po yung ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth. Para hindi tayo sumasala. Hindi po basta yung basa ka lang ng basa, aral ng aral, pero
hindi din nakukuha yung tamang katuruan. Ang sabi diyan, maraming mga katuruan sa simbahan, taos-pusong nagmamahal sa Diyos. Talagang andun yung pagmamahal, may feelings, no? May pagmamalasakit. Hindi mawawala yung word na pagmamalasakit. Andun yung meron silang emosyon, meron silang pagmamahal with feelings. Kaya lang, sabi diyan, meron ding sobrang masigasig, aktibo sa panlabas, pero kulang pa rin yung matibay na aral ng salita ng Diyos at saka yung tamang pag-a-apply. Maaaring tao sa puso maniwala ang isang tao, naglilingkod sa Diyos, pero ang katapatan lang ay hindi patungo sa katotohanan. So ito yung dapat pong ikonsidera. So hindi po sapat yung meron siyang sigasig, meron siyang tinatawag na masidhing pagmamahal, pero wala sa katotohanan. Nakuha niyo po ba yon? Hindi sapat yung kita mo sa tao yung totoo siya sa kanyang pagmamahal, masigasig siya, devoted siya, pero hindi sa katotohanan. Parang yung pinagtatalunan ngayon sa batas, di ba? Pwede mong i-bend yung law, binabali mo yung ang batas. Dito naman, yung salita ng Diyos ang pinaka-importante kasi binibigyan natin ng pinakamataas na authority dito, hindi yung emosyon mo, hindi yung totoo ka lamang, may sigasig ka. Ang kinukonsidera natin dito kung ayon sa kanyang salita, sa kanyang pamantayan. Ang pinakadelikado o mapanganib sa ministeryo ay hindi yung wala kang sigla. Kung hindi pinaghalo-halo mo yung aral, salita, nabigo sa tamang pag-apply. Kaya yung iba, makikita mo seryoso, pero yung bisa nung ginawa ni Jesus sa krus, nawawala ng kabuluhan. Nananatiling may bisa ang kasalanan. Kaya sila'y nagsusumikap na layuan ang kasalanan. Hindi naiintindihan na yung pinalaya, iniligtas, ay yung inward man. Yung espiritu ng tao. Kasi doon nakapokus yung ginawa ni Kristo. Yung namatay na espiritu ay isilang o buhayin o magkaroon ng panibagong buhay, new creature. Hindi po nakapokus yun sa physical dahil wala namang nagbago sa ating anyo. Nakapokus yun sa inward man, sa ating espiritu. Kaya, ang nangyayari, hanggang nandito ka sa physical, hindi pwedeng hindi ka nagkakamali. Tama po ba? Kaya pag naintindihan mo na yung circumcision ni Kristo ay in the spirit, na yung outward man ay kinuha na ni Jesus yung sin in the flesh at yun ay nirepresent ni Jesus at yun ay namatay, ipinako, namatay at inilibing. Kaya sa mata ng Diyos, hindi sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, tapos na yung kasalanan, yung sin in the flesh. Dahil dinala ni Jesus at hinatulan sa kanyang laman, mawawala ng kabuluhan yung ginawa ni Jesus kung mananatiling may bisa yung kasalanan. Kaya in the spirit, we have to believe, tapos na yung kasalanan. Dahil sa ginawa ni Jesus, 30 AD, 2,000 taon na nakararaan, sa kanyang katawan, namatay at inilibing. So I have to believe, maniniwala ako doon. Dahil yun ang naganap. At yun din yung pagkahiwalay, operation, di ba yung circumcision, ino-opera, inaalis yung cyst, inaalis yung masamang laman, yung magbubunga ng kamatayan. Parang cancer, cyst. Kinakailangan siyang operahin. Pero yung operation ni Jesus, Colossians 2:11 and 12, whom also ye are circumcised. Ang kausap dyan, yung mga believer. Pag daw kayo naniwala kay Kristo, circumcised ka na rin, past tense. In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands. O di spiritual, hindi gawa ng physical na kamay. Anong operation? In putting off, inalis, iwinaksi. The body of the sins of the flesh. O di ba? Yung sin in the flesh. The body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. Paano? 12. Buried with Him in baptism. Na nangalibing, nakalakip niya sa bautismo. Okay. Sino yung inilakip? Yung mga believer. Isinama. Alam niyo yung baptism. Makinig kayo magaling. Buried with Him in baptism. Ang talagang kahulugan ng baptism is identification. Pagkakakilanlan. Ina-identify. Buried with Him. Ang mga mananampalataya ay kasama yung inyong pagkatao, yung ating pagkataong labas, outward man, ay kasamang nalibing in baptism, wherein also you are risen, and then yun namang ating espiritu na dating patay,
lahat ng tao pinagharian ng kamatayan, are risen with Him. Ay kasamang, sabi dyan ay, na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya. O di ba? Kayo, mga mananampalataya, muling binuhay. Nino? Si Kristo. Nakalakip niya kasama ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumangon sa Kanya sa mga patay. So yun yung ating paniniwalaan, yung ating pananampalatayanan in the Spirit. Yung ating masamang hilig ng laman, yung sinful flesh, yung body of sins, ay inihiwalay sa ginawang operation in the Spirit dito sa krus. Na sa kanyang laman, hinatulan yung outward man, yung sinful flesh, namatay, inilibing. Sa pangyayari sa kanya, nangyari sa ating lahat, baptism. In-identify tayo. Na pag ikay nanampalataya, ina-identify mo rin ang sarili mo. Kinikilala mo yung outward man mo kasama, inilakip ng Diyos na hinatulan yung masamang hilig ng laman, namatay at inilibing. Mahirap paniwalaan ng carnal knowledge. Pero dahil sinasabi ng salita ng Diyos ang katotohanan nangyari in the Spirit, hindi mo nakikita, pero bibigyan mo ng authority, maniniwala ka. Amen? Kaya ang challenge ng Romans chapter 6, tingnan niyo sa verse 3. Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death. Pag sinabing baptized, identification, pagkakakilanlan. So, huwag nyo kakalimutan yon. Di ba ganyan nalalaman na tayong lahat, mga believers, na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. So, ang tanong dyan, physical pa ba yung bautismo na yan? Na isinishare ni Apostol Pablo? Samantalang sabi niya, hindi na ako tinawag ng bautismo sa tubig, kung hindi bautismo sa Espiritu. Kung yung circumcision, para hindi mahirapan, kung yung circumcision in their time, sa mga Galatians, sa mga first century believers, marami pa rin yung nadaya na dapat daw silang magpa-circumcise physical. Ni-rebuke sila ni Pablo. Ganon din yung bautismo sa tubig. Kasi in the Spirit na, unti-unti na nilang inalisto. At si Pablo, nasabi niya sa Korinto, ay hindi na siya nagbabautismo sa tubig. Kung hindi ang bautismong sinutukoy, eto na tayo na lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. And then verse 4, tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya. Yung word na kalakip, kasama. Nung napako si Jesus, kasama tayo. Kasama ka. Yung mga nanampalataya. Yung namatay, kasama ka. Ay nilakip ka. Nung nabuhay na maguli, kasama ka. Kaya huwag mong ihihiwalay ang sarili mo. Yun yung faith in the Spirit. Hindi mo pwede i-apply ito sa physical. Nakikipagkaisa ka. Kung ano nangyari kay Kristo, inilakip tayo. Dito sa verse 5. Sapagkat kung tayo nga ay naging kalakip niya dahil sa kawangisan ng kanyang kamatayan, magkagayon din naman tayo dahil sa kawangisan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Verse 6. Nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao. Ano yung dating pagkatao? Yung old man, yung outward man, ay kalakip. So makikita niyo yung laging kalakip. Knowing that our old man is crucified with Him. Diba? With Him, kalakip niya. Napako sa krus upang ang katawang salarin. Ano sabi dyan? The body of sin. Yung outward man, yung sinful flesh, might be destroyed. So yun yung winasak. Makinig kayo magaling. Yan din yung sinasabi sa 1 John 3:4 na He came to destroy the works of the devil. Yan yung winasak niya. The body of sin might be destroyed. Henceforth, we should not serve sin. Para hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sabi niya, ulit ko, nalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at nang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Yung inward man mo ngayon, hiwalay na. Circumcised. Doon sa body of sin kasi ito'y destroyed na, namatay at inilibing. So yung ating inward man, matitiyak mo na yun ay ligtas na. Dahil hiwalay na. Pero pag ginamit mo yung carnal observation, ang hirap maintindihan niya. Pero hinihimok tayo ng salita ng Diyos na yun naganap sa Espiritu. Dahil yung ating Espiritu ang kanyang iniligtas. Kaya born in the Spirit. Kaya yung nag-resurrect, yung resurrection, yung dating patay na espiritu, binuhay na kalakip, sabi ng Romans 6. Amen po ba? Yung isip mo, comfort. Wala ka nang dapat ikatakot. At pag pinaniwalaan mo na totoo yan sa isip mo, kasi ito ang naniniwala. Pag ito nahimok at nakumbinse, mag-shift yung
joy mo. Ang joy mo ngayon in the Spirit. For the kingdom of God, diba, ang pagkatangkaran ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kung hindi ang katwiran, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen. Yun yung sinasabi ko na may risk. Ang risk is, ikaw lang at ang Diyos ang magkakaroon ng pagkaunawa. Paano kung ang ibang mga tao iba ang pag-iisip? Possible, pagtawanan ka, sabihin, heretic or mga ano na yan, iba-iba sila. Alam niyo, minsan, sinare namin yan doon sa radio station. Sabi ni Doc J, alam mo yun, yung may mga kabataan nakarinig sa turo nyo, sabi, but born again ba yung mga yan? Sabi ko nga, yan yung hindi madaling maintindihan, pero kailangan mo talagang pag-aralan. Diba? Kaya ang Romans 6, punong-puno ng count yourself. Ibilang ninyo inyong sarili sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay ng rekan. Diba? Merong unang nagrekan. Ang Diyos ang unang nagrekan. Ang Diyos ang unang naniwala sa ginawa ng anak na yung umalipin sa tao na kasalanan na nahan sa laman, tinapos ni Jesus sa krus. Mauunawaan mo rin yung purpose ng kanyang incarnation. Bakit siya naging laman? And the Word became flesh. Yung pala may purpose. Kasi doon sa flesh, andun yung kaaway, yung kumukontra sa mga spiritual blessing na yun ang pinaka-final at ultimatum na blessing ng Diyos sa tao. Ang problema nga lang, hindi natin nakikita. Pero ako naniniwala ako, kung talagang itong physical na to ay mayroong enjoyment, nasisiyahan, nag-e-enjoy, lalo na yung body in the spirit. Yung sinasabi sa 1 Corinthians 15 na, kung mayroong katawang ukol sa laman, mayroon ding katawang ukol sa espiritu. Which is more glorious. Kung ito mayroong kaluwalhatian, pero ito ay fading, temporal, lalo na yung ganda ng spiritual body, spiritual blessing. Unang-una, mismo yung Diyos kasama mo. Okay. Marami tayong matutuklasang mga bagay kung po-focus lang tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ito yung gospel, yung di ba sabi ko, Romans 16:25, ito yung magpapatibay sa iyo. Yung sinasabi na ngayon nga, sa makapangyarihang makapagpapatibay sa inyo ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Hesukristo ayon sa pahayag ng hiwaga. Mystery. Mystery ito Pag sinabing hiwaga, hindi maintindihan ng physical. Okay. Kahit yung pag-aayuno, marami ngayon naglalagay sa mga mananampalataya sa ilalim ng mga gawain na hindi naman iniutos ni Pablo. Ano yon? Mag-ayuno. Sabi diyan, maging ang pag-aayuno, sabi diyan, isinasama ito sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo. Tinapos na nga yung kautusan Simulan natin sa 8:1. Ngayon wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Bakit wala nang hatol? Kasi kinuha ni Jesus yung hatol, yung condemnation. Verse 2, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus, ito yon, law of the Spirit that gives life. Ano binibigyan buhay nito? Yung Espiritu. Ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan, yung law of Moises. Sa atin naman, law of conscience. Romans 4:15. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman, anong ginawa? Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, nag-anyong lamang salarin, at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Kaya tapos na yung bisa ng kasalanan. Ano sabi ng verse 4? Ito yung maganda. That the righteousness of the law might be fulfilled in us. Sa ibang salin, yung requirements ng law na fulfilled na sa atin. Yung hinihingi ng kautusan sa mga nanampalataya kay Kristo sa ginawa sa krus, na-fulfilled mo na yung kautusan. Gumaraduate ka na. Una, sa mga Hudyo, the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh. Hindi ka na, para lakaran mo pa yung sistema sa mga Hudyo, yung lumang tipan, yung law of Moises, yun yung flesh. But after the Spirit. Pag sa Spirito, eto na yon. Diba? Matthew 5:17. Ako'y naparito, hindi para sirain ang kautusan. Sino nagsasalita? Si Jesus. Kanino ina-address? Sa mga Hudyo na nasa ilalim ng kautusan. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Para ganapin ang hinihingi ng kautusan. So nung tinupad niya yun, kasama tayong tinubos, una mga Hudyo, sa sumpa ng kautusan. Yung requirements ng law, tinupad ni Jesus, at ang lahat ng sumampalataya kay Jesus, na fulfilled niya yung
requirements nung law. Bakit mag-aayuno ka pa? Bakit maggagawa ka pa ng circumcision sa mga Galatians? Wala nang physical ritual na dapat gawin. Kasi ang pananampalataya, lumalakad ka sa Espiritu. Walk in the Spirit and do not fulfill the lust of the flesh. So, makikita natin, binautismohan na tayo in the Spirit sa lahat ng ginawa ni Kristo. Kasi, Hebrew 9:14. Tingnan niyo, how much more shall the blood of Christ, pasinin niyo, who through the eternal Spirit. Diba? Yung paghahandog ni Jesus ng kanyang dugo, yung pagkatubo sa atin. Ang paghahandog na yan, ginawa niya saan? Through the eternal Spirit. Offered himself without spot to God. Kaya nangyari, dahil inihandog niya yung kanyang sarili na walang dungi sa Diyos, anong sabi dyan? Purge your conscience. Nilinis ang inyong budhi, yung ating mga kaisipan, from the dead works to serve the living God. So ang nilinis sa atin, yung ating espiritu, yung isipan natin, yung conscience. Dahil ang ginawa ni Jesus ay sa mundo ng espiritual, sa espiritong walang hanggan. In the spiritual realm, 'di ba? So ito lang hindi maintindihan ng marami, no? Kaya sabi diyan, maging yung pag-aayuno, marami ngayon naglalagay sa mga mananampalataya sa ilalim ng mga gawain na hindi naman iniutos ni Pablo o sa katawan ni Kristo bilang kautusan. 'Di ba? Sa Colossians chapter 2 verse 20 to 23, kung kayo nga ay namatay nakalakip ni Kristo. Parang pinapaalalahan natin or tinatanong, kung kayo nga ay namatay nakalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan. Ibig sabihin, patay na tayo doon sa una sa mga Hudyo, patay na sila doon sa mga pasimulang aral ng kautusan. Yung sa atin naman, yung conscience, yung budhi ng kasalanan, yung guilty, no? Patay na tayo dahil sa ginawa ni Kristo doon sa mga ganung bagay. Pero ang tanong, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan? Ibig sabihin doon sa unang pamamaraan, kayo'y nakapasakot pa sa mga palatuntunan. So kung gumagawa ka ng mga bagay na ilalim ng palatuntunan, yung bautismo sa tubig, yung cleansing of water, yung circumcision, yung fasting, yung mga signs and wonders, yung mga tongues, sa kanila yun eh. Kung gumagawa ka pa niyan, sabi diyan, di ba, sinundan pa ng verse 21, gaya ng huwag dumampot, huwag lumasap, huwag humipo, kasi yun yung mga palatuntunan sa kautusan eh. Huwag kang hahawak nito, huwag kang lalapit sa babaeng, anong tawag doon, yung panahon nung una, may menstruation. Marumi siya. Pag hinawakan yun ng lalaki, pag ginalaw ng lalaki, pati siya, marumi na rin. Yun yung mga sistema ng palatuntunan ng lumang tipan. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. 23. Ang mga bagay na iyan ay katotohanan na mayroong anyo. May anyo lamang ng karunungan sa pagsamba na kusa, sa pagpapakababa, sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit, ito yung malinaw, walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Diba? So, yan po yung mga satisfying lamang ng flesh. Kaya yung flesh dyan, hindi lamang po tumutukoy sa physical na laman natin. Yung ordinansa ng mga palatuntunan sa kautusan, yun po din yung tumutukoy din dyan flesh, laman. Sana maliwanag po sa atin ito. Kaya sabi dyan, maaaring ang isang ministro, deboto sa panlabas, pero hindi sinasadyang ilagay ang mga mananampalataya sa ilalim ng legalismo, performance, takot, reliyosong pabigat, mga panlabas na relihiyon. Anong gusto ng Diyos sa mga mananampalataya? Kailangan matibay yung aral, doctrine, yung karunungan, yung pangunawa, at yung tinatawag na tamang pag-apply. Hindi lamang sigasig o yung meron kang tinatawag na pagmamalasakit. Ang tapat na ministro sa ilalim ng biyaya, dapat, nag-aaral, natututo, lumalago, merong tamang yung rightly dividing the word, at ipinapahayag na si Kristo yung mystery, yung ginawa niya sa krus. Ang tunay na sukatan ng ministeryo ay hindi yung panlabas na sigla. Masaya, naglulundagan, naghihiyawan. Di ba nung araw? Tanggapin nyo to! Di ba? Lumulundag pa yon. Masaya, aktibo, pero hindi matibay ang aral. Hindi nakapokus no sa ginawa ni Kristo. Hindi ibig sabihin ng lahat ng nagtuturo o ministro
ay meron ng pangunawa. Ang totoo yan, marami kulang sa pangunawa at marami din ang malilinlang. Maraming ministro, tao sa puso, totoo sa puso at gusto talagang maglingkod sa Diyos. Pero sila rin ay natutunan o naturuan ng halo-halong aral at relihiyosong tradisyon. So anong issue rito? Ang issue ay hindi lamang yung katapatan. Yung tapat ka gusto mo maging tapat sa Diyos. Ang issue ay hindi lamang yung basa ka lang ng basa ng salita ng Diyos. Kung hindi, dapat yung wastong paghahati o rightly dividing the word. Ipinapahayag ito sa pamamagitan ng biyaya. So hindi dapat karisma lang. Ano yung karisma? Yung malakas ang convincing power. Magaling siya sa preaching. Yung ang daming mga palamuti sa pagsasalita. Diba? Palaging mahal tayo ng Diyos. Amen. Puro pag-ibig ng Diyos, pero wala sa liwanag ng aral at katotohanan. Emosyon ang laging focus ng kanyang pangangaral at saka yung kasikatan. Paging sikat sa mga relihiyosong gawain. Ang bawat mananampalataya, una ay mayroong responsibilidad na mag-aral ng kasulatan, saliksikin ang salita ng Diyos, subukin ang lahat ng bagay. Pag sinabing subukin ang lahat ng bagay, huwag ka agad maniniwala. Kailangan mo ng critical thinking. Alam niyo yung mga teacher sabi nila, kailangan mayroong critical thinking. Kaya lang nalungkot ako doon sa isang guro na kausap ko. Nung sinabi kong, ayan, open ka pala. Share ko itong ganito sa'yo, ganyan-ganyan. Ayaw na niya. Sabi niya, sapat na sa akin yung umiwas sa kasalanan. Sapat na sa kanya yung lumayo sa kasalanan. Sapat na raw yun. So yun po yung danger. No? Dapat subukin niya ang lahat ng bagay. Sana po ay pag-aralan nating magaling ang salita ng Diyos at maging masigasig tayo sa pag-aaral. Open learning. Ang pinaka talagang authority ay ang salita ng Diyos.